Ikaw talaga ang naglakas loob. Gawin ang ganitong bagay sa akin. Anong nagawa ko? Ikaw bang babae ay baliw? Bakit ka nananakit? Ako ang dakilang emperador ng siyam na misteryo. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang siyam na misteryosong kapangyarihan. Ang lungsod ng Rui ay nasa hangganan ng Myanmar. Dito ay sagana sa Jade. Jade. Pwede kong gamitin ang aking paningin para tumaya sa Jade Market. Pero wala akong puhunan. Paano ako tataya ng Jade? Kahit na 100,000 lang. Sapat na ito para sa akin. Upang makapagsimula sa pagsusugal. Ang pulseras ng babaeng ito ay puro yelo. Mamaya, ipapaayos ko ito na maging mga yelo. Para sa gamot ng nanay ko, magkakaroon na ako. Saka naman, itong pulseras ay patunay ng aming malapit na ugnayan. Iwan ta ang mga materyales na ito. Lahat ito ay basura. 10 piso bawat kilo. Pumili ka lang kahit ano. Ikaw ba yan, bata? Ikaw ba ang anak ng babaeng iyon? Anak niya. Ang sira-sirang tindahan na ito. Sadyang niloko mo ba ako? Ginoo, kung tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kahit ang aking paningin na parang may kakayahang makita sa loob ay hindi ito makita. Boss, pahiram na. Anong peke kang eksperto? Tingnan ko itong batong ito. Kung hiwain mo, basura lang yan. Sige, ngayon. Hihiwain ko ito. Sa batong ito. Kaya pa bang maglabas ng Jade? Baka gusto lang nitong pera ng sobra. Mga kabataan, hindi pa nakakakita ng tunay na mundo. Kailangan nating intindihin. Batang ito. Sa batong ito. Kaya nitong maglabas ng mamahaling bagay. Ate sa nightclub. Naghihintay pa sa akin. Boss. Enye. Bata. Bata pa talaga. Masyadong padalos-dalos. Matabang lalaki. Talagang malaking puting karne. Panalo na tayo. Malaking puting karne. Talagang isang basura. Kunin mo na ang pera. Huwag kang mag-alala. Sino ang panalo at talo? Hindi pa rin sigurado. Hoy, bata. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang maglaro. Ipapakita ko sa inyo ang isang magic trick. Pangahas kang lokohin ako. Tubig ng likas na jade ng Haojiang. Talo ka. Anong tubig ng likas na jade ng Haojiang? Hindi ko alam. Alam ko lang, dali-dali mong kunin ang pera. Itong jade na ito sa likod, ay pangmataas na klase. Kadalasang kilala sa makapal nitong kulay. Matibay ang pagiging malinaw. Makinis ang kalidad ng bato. Kakaibang yaman ito. Ito ay nasa merkado ng Jadete. Maaaring umupo sa mataas na antas. Narinig nyo ba? Tanggapin ang resulta ng sugal. Nagpapanggap kang matalino. Sinasadyang lokohin ako. Yung sinabi mo kanina, lahat ay nakarinig. Tama ba? Tanggapin ang talo. CJ. Di naman 1,000 yuan lang yun. Ibigay mo na. Kuya, ang raw stone na ito. Maganda ang kalidad. Paano kung ibenta ko sa iyo ng 8,000? Sandali lang. Magbibigay ako ng 30,000. 30,000. Ganito kamahal ang material na ito. Nabaliw na yata ang bossing. Nakuha ko pa rin ang isang yaman. Kuya. 300,000. Lahat ng ito gusto kong kunin. Ako na ang magbabayad. Para sa gamot ni Chen Shufang. Ang galing. Ngayon ay maaari na akong pumunta na ako sa aking amang buhay. Kuya. Nandito ka na. Sige na, Yushan. Huwag kang umiyak.
Kumita si kuya ng 300,000. Halika. Itong 1,000. Hawakan mo ito. Ibalik mo sa paaralan bilang panggastos. Nandito ako sa bahay. Kuya. Ikaw na. Sige na. Bumalik ka na sa paaralan. Huwag mo akong gawing nag-aalala. Ayos lang. Pagdating mo sa paaralan, mag-send ka ng mensahe. Kuya. Kaya't mag-ingat ka rin. Huwag kang mag-alala. Pagdating mo sa paaralan, dapat ay mag-aral kang mabuti. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Narinig mo ba? Sige na, sige na. Titingnan ko muna si mama. Kuya, huwag ka nang magkamali ulit. Walang anuman sa akin. Walang anuman, basta't ikaw at si mama ay maayos. Basta't kayo ay okay. Ayos na. Kaya pala, noong mga panahong iyon, Shendong, hindi ka pa rin ba lalaki? May sakit ang tiyahin. Bakit hindi ka nalang kumita ng pera? Hayaan mong si Yushan, isang estudyanteng nasa 3 taon. Pumunta ka sa mga ganitong bagay. Pumunta ka agad ngayon sa Royal Club Nightclub. Anong nangyari kay Yushan? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Royal 66 Suite. Mabilis. Marami sila, natatakot akong may mangyari kay Yushan. Kaya ako tumawag sa'yo. Nasaan si Yushan? Shendong. Nasa suite 66 si Yushan. Marami siyang kasama ng mga tulisan. Dali ka na. Ang ama ng lider ng mga tulisan doon ay kilala sa lugar bilang isang malupit na tao na kumokontrol sa batas at krimen. Hindi ko pinapansin kung ano ang kanilang pinagmulan. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa kapatid kong babae. Makakaisip tayo ng paraan para makalabas kayo ni Yushan ng ligtas. Ligtas na makakalabas. Lumayo ka. Tulong. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa kapatid kong babae, si Chendong? Umalis kayo. Agad, umalis kayo sa akin. May kailangan akong gawin. Hintayin niyo akong matapos. Bago ko kayo bigyan ng saya. Umalis, umalis, umalis. Salamat, Kuya Yu. Salamat, Kuya Yu. Huwag. Sino ang may lakas na gumalaw sa akin? Kapatid ni Chendong. Sino ka ba? Tara, umalis. Huminto. Sinaktan tayo, gusto pa niyang umalis si Yuje. Huminto ka. Sinaktan tayo, gusto pa niyang umalis si Yuje. Sa panaginip mo. Tingin ninyo. Hindi ito pareho. Ayos, ayos, ayos na. Sino bang hindi marunong mangako? Paano mo ito patutunayan? Ganito. Maglalaro tayo. Kung ang batong ito ko, hindi makapaglabas ng magandang jade, tanggap ko ang talo at hayaan mong ikaw ang bahala. Pero, kung maglabas ito, kailangan mong pakawalan si Chen Yushan. CJ. Patawag ng mga tauhan. Buksan natin ang bintana dito mismo. Pagtaya ng bato 100 at siyam. Sigurado ka na ba? Bubuksan mo ba ang batong ito? Bubuksan. Sasabihin ko sa'yo. Pagtaya ng bato, kung mabubuksan ang batong ito 100 at siyam. Ang malaking bato ay isang basura na walang halaga 100 at siyam. Gusto mong ibigay sa akin ang iyong kapatid na babae. Nakahanda ang iyong mga kamay para sa akin. Batang lalaki, makipaglaban kay Yushao. Hindi mo siya matatalo. Kung magustuhan ni Yushao ang iyong kapatid na babae, ay isang karangalan para sa iyong kapatid na babae. Tandaan mo ang mga sinabi mo kanina. Ngayon na nga. Akala ko hindi ka magpapatalo. Magagawa ko. Sige, simulan na natin. Pinapaniwala kitang talo ka ng buong puso. Kung hindi pa rin ito sapat, kailangan na nating hold upin si Yu Gaofei. Dala si Yushan, tatakas na tayo. Ikaw, ay karapat dapat bang magpusta sa bato? Kapag natalo ka mamaya, aalisin ko ang isang braso mo. At ilalagay kita sa ilalim ng aking mga paa. Isipin mo lang, nakakakilig. At gusto ko pang sabihin sa iyo.
Hindi basta-basta ang taong ito. Mga tao ng Sharon, nakikita niyo naman, di ba, 100. Ito ay imperial na dilaw. Hindi. Sandali lang. Ito. Hindi ito possible. Nagkamali ka ba ng tingin? May 3 uri ng dilaw na jade. Katulad ng ganitong imperial yellow. Ang kulay ay sobrang purong-puro. Walang bahid. Napakataas ng halaga sa koleksyon. Itong imperial yellow. Maingat ang pagkakagawa. Mataas ang kalinawan. Ito ay isang napakagandang yellow jade. Kumusta, Yu Xiao? Ngayon, oras na ba para tuparin ang pangako? Palayain mo na ang aking nakababatang kapatid. Bakit ka pa nakatayo dyan? Pagsaluhan niyo siya. Anong ibig niyong sabihin? Anong ibig sabihin? Gusto mong umalis? Hindi ganun kadali. Tigil. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ginoo Yu. Ginoong Chendong. Kasosyo ko siya sa Liuxi Jewelry. Pakiusap ngayon. Pakawalan mo si Chendong. Sino ka ba? Paano mo nagawang pakialaman ang mga bagay ng pamilya Yu? Hindi ka ba nagsasawa sa buhay? Ako ay tao ng Liuxi Jewelry. Ikaw pa ang mangahas na umatake. Yushan. Magkab na pauwi sa paaralan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Mag-ingat ka rin palagi. Sige na, umalis na tayo. Kunin ang lahat ng data ng surveillance. Dalhin mo siya. Siya iyon. Mga magkasintahan, nag-aaway, ingatan ang kaayusan sa publiko. Tatanungin kita, makikipagtulungan ka ba? Bakit mo ako dinala dito sa bahay mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Ito ba ang sinasabing sagradong kasanayan? Makakapagsanay na ako. Hoy! Anong iniisip mo? Tulungan mo akong maghula ng bato. Igarantisadong hindi ka mapapalayas ni Gao Fei. Pwede. Pero kailangan mong pumayag sa akin. Araw-araw. Magkadikit tayo ng likod sa likod. May problema ka sa utak. Tama ba? Magkakasama tayo ng 1 linggo. Tutulungan kitang kumita sa pagbebenta ng mga batong pang-ukit. CJ. Pipirma ako. Pagkatapos ng 1 linggo. Ng Floxy Jewelry. Ng mga supplier ng raw na bato mula sa Myanmar. Kung wala kang kakayahan, hindi kita patatawarin. Walang problema. CJ. Chendong. Magaling ang galaw. Mabilis mag-isip. Marunong din sa pagsusugal ng bato. Siya ang papalit na tagapagbalita. Ang kandidato para sa bakanting posisyon ng butiki. Si Chendong. Isang dating bilanggo. Mapagkakatiwalaan ba siya? Nawalan tayo ng lead sa tagapagbalita sa Myanmar. Si Chendong ay isa sa ilang makapasok sa mundo ng Jade. Hayaan muna si Chendong na makilala sa Switzerland. Mas mabuti kung masikat siya. Boss, nagsaliksik ako nitong mga nakaraang araw. Walang nahanap tungkol sa batang iyon. Itigil ang investigasyon. Bago pa man nating malaman kung sino siya, walang pwedeng gumalaw sa kanya. Yung tungkol kay Yu Xiao, ay hindi pwedeng pag-usapan. Dahil, hindi pwedeng labanan yung batang yun. Sa martial arts, kaya sa literatura na lang. Ako si Zhen Shan. May paraan ako. Para maparusahan siya. Boss, nakuha na nila. Yung batang yun kasama si Liu Ziyuan sa Delong Market. At si Lixiu sa Liuxi Jewelry. May ugnayan. Si Chendong na to. Kahit na, may koneksyon kay Boss Liu ng Delong Plaza. At pati na rin kay Lixiu ng Liuxi Jewelry. Sisimulan natin sa Delong Market. Para sa batang ito. Gumawa tayo ng plano. Boss. Yung galit ni Yu Xiao. Unahin ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan sa Delong Plaza. Bantayan ng mabuti
Ang kilos ng Luxy Jewelry. Maghanda ng backup plan. Daring napakialaman ang mga bagay tungkol sa akin. Hindi ka na ba nagsasawa sa buhay? Ako ang tao mula sa Luxy Jewelry. At ikaw ay nangahas pang umatake. Chendong. Laolin. Ako ito. Pakiusap, tulungan mo akong ilipat ang tao. Sino? Si Chendong. Ang batang ito. Ilang araw na niyang binugbog ang anak ko. Pati pinahiya niya ang anak ko sa harap ng lahat. Ayusin mo dyan. Pabayaan mo siyang makulong ng ilang araw. Hindi ba babasa? Mapapatahimik siya ng kaunti. Zenshan. Nabaliw ka ba? Hindi makagalaw si Chendong. Bakit hindi siya makagalaw? Bago pa man. Nagkamali na siya ng kaunti. Maghanap ng patok na pakulo. Hindi ba mahirap? Noon ay noon. Ngayon iba na. May mga tao sa itaas na nagarantiya kay Chendong. Kung hahawakan mo siya ngayon, hindi ba naghahanap ka ng gulo para sa sarili mo? Ito para sa akin. Pwede bang magbigay ng kaunting konsiderasyon? Gusto ko lang na siya. Walang puwang para sa konsiderasyon. Kung itinuturing mo pa akong kaibigan. Huwag mong galawin si Chendong. At huwag mo nang pag-isipan pa ang bagay na ito. May tao. Boss, anong nangyari? Siya sa atin. Siya sa atin kung sino talaga si Chendong. Ano ang kanyang pinagmulan? Boss, yung galit ni Yu Xiao. Hindi ninyo kailangang pakialaman. Siya sa atin. Kahit na maghukay ng 3 talampakan. Dapat kong malaman ang background ni Chendong. Nang malinaw. Kahit na. May proteksyon siya mula sa Diyos. Huwag siyang mangahas na galawin ang anak ni Yu Zenshan. At ipahiya ang aking anak sa harap ng lahat. Gusto kong ipaalam kay Chendong. Kung ano ang ibig sabihin ng walang pag-asa. Kuya Chendong. May isang batch ako ng mga raw na bato mula sa Myanmar. Hindi ako sigurado. Ikaw ang tumingin. Sama-sama tayong kumita. Kapatid, narito ang 300,000. Hawakan mo ito. Itong jade na bato ay akin na. Narito ang aking business card. Kapag may pera na tayo, sama-sama tayong kumita. Pwede kang pumunta sa tindahan ng jade ni Ziyuan para hanapin ako. Siyempre. Boss Liu, huwag kang magpakumbaba. Dadalhin ko agad. Bumalik ka muna sa grupo. Mamaya pupunta ako. Sa tindahan ng jade ni Ziyuan. Tinutulungan ang isang kaibigan. Tingnan mo nga. Kuya Chen, dumating ka na. Maligayang pagdating. Ako dito. May grupo ng mga negosyanteng Burmese na mga kalakal mula sa Anbin. Tingnan natin dati. Sige, lakad na. Pakiusap. Kuya Chen, ang dami namang paboritong pagkain. Alam na natin ang gagawin. Pipili ako ng isa. Yung natira, pumili ka ng isang piraso. Pagkatapos tumaas ang presyo, ikaw ay makakatanggap ng 5 bahagi sa kita. Ang Boss Liu ay mabilis makipag-ayos. CJ, sang-ayon ako. Ay naku, yung mga materyales na ito sa gilid. Walang halaga. Boss Liu, ito ay materyal mula sa tamang lugar. Ito. Taya ako sa iyo. Magbibigay ako ng 500,000. Kung aakalain mong tanggapin, kukunin ko na ito. CJ. Mabait. Hindi akalain na balat ng bayabas ito. Bato ng jade. Mula sa lumang pabrika sa Myanmar. Kapag binuksan ito, siguradong mahalagang bagay ito. Nakakatakot ito. 500,000 walang tawaran. 20,000, 40,000, 20,000, 30,000, ayos na. Bakit ka nandito? Siyempre, para lang tumingin. Ang iyong kakayahan sa pagsusuri ng bato. Talaga bang kasing galing ng sinasabi mo? Na napakahusay. Boss Liu.
Maganda ba ang materyal na ito? Kailangan itong putulin para malaman. 200,000, 300,000 ang kasunduan. Diyos ko. Rusty skin Moxisha Rostone. O mula sa minahan sa Myanmar, na nagmula sa Musisha. Na may ganitong katangian, minsan lang ito makita. Talagang napakaastig. Kuya Chen, tingnan natin kung ano ang resulta ng pagbubukas ng bintana. Boss Liu, kakaiba talaga ang iyong panlasa. Pipiliin ko itong 2 piraso. 180,000 ang presyo. 2 piraso lang ito. Ano kaya ang magandang material na lalabas dito? Kuya Chen, may tapang ka talaga. Ang Huangyan Shamu na Jade Rostone ay mula sa pakan na pabrika sa Myanmar. Sa Mukna na lugar, isang uri ng Jade Rostone na nakuha. At tiyak na tataas ang halaga nito. Ang Grayskin Nancy Jade Rostone ay nagmumula sa Jade Mining Area sa Myanmar. Isang natatanging uri ng Rostone. Kapag ito ay lumabas, tiyak na magiging napakahalaga rin. Tumaas ng malaki. Ito. Naku. Yung 200,000 ko. Lahat nawala. Ginoong Liu. Pagsugal sa bato nga. Nasa salitang sugal talaga. Akala ko tataas ng malaki ang hilaw na bato ng Yang Mipi mo. Di ko inasahan. Hindi ko rin akala. Akala ko rin. Tataas ng malaki ang hilaw na bato ng Yang Mipi mo. Ngayon si Boss Liu. Mukhang maluluha na naman tayo. Kapatid na Chendong. Tingnan mo itong pangalawang piraso. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagpapalawak? Ay naku, Boss Liu. Huwag mo nang ituloy pa. Tigil na habang maganda pa. Kapatid, hindi mo naiintindihan. Itong kalawang na piraso ng Moxie siya. Pero tiyak na tataas ito. Boss Liu. Mas mabuting huminto na tayo habang maaga pa. Tama iyon. Huwag nang palawakin pa. Sobrang delikado ang panganib. Kung ganoon, palawakin natin itong pangalawang bahagi. Palakihin mo ito. Ang tatlong matandang Burmese. Niloko mo ako. Ang bato na pinili ni Ginoong Chen. Talagang isang kayamanan. Ako naman. Ginamit ko ang kinita sa unang bato. Para bayaran ang hilaw na bato ng pangalawa. Sa mga batong iyon mo. Mukhang mahirap. Sa tingin ko, ang orihinal na bato ni Chendong ay maaaring makabuo ng magandang material. CJ, gawin mo ito. Gupitin ng patayo. Kuya Chen, sobrang mataas ng panganib na ito. Kamusta, Boss Chen? Tingnan mo, ganito tapos na. Itong bato, kailangan ng hindi bababa sa 23,000. Itong piraso lang. Gusto kong tanggalin ang buo ang balat. Kuya Chendong, sigurado ka bang baliw ka? Kung sakaling matanggal ang balat, masisira ang buong bato. Ito, mga 20 hanggang 30,000. Wala na, sayang na. Maliit na kapatid, mas mabuti pang ibenta mo na ang batong ito. Ibalik mo na. Kung ibebenta mo ngayon, maaaring umabot ng 23,000. Naniniwala ako kay Chendong. Ano bang nangyari sa taong ito ngayon? Sige, wag mo na silang alalahanin. Makinig ka sa akin. Putol. Pumunta ako. Maliit na ito. Chendong, kapatid. Ang galing naman ng kamay mo. Itong bato, hindi bababa sa 500,000. Simula na ito. Tingnan mo. Di ba't naibalik na lahat ng kita? Ilang braso ang kailangang gawin dito? Nga, ang galing ng kamay nitong batang ito. Huwag mong sabihin, gusto ko pang sambahin itong batang ito. Kuya, bilang guro mo. Boss Liu. Kanina, pinayuhan kita. Nung mag-invest ka. Ngunit, matindi ang pagtanggi mo. Ngayon, ang batong ito. Akin na talaga. Sige na, hindi na ako nagbibiro. Ganito, kalahati ng kita ay sayo. Kapatid na Chendong, ang laki ng pananaw mo. Nakahanga ako. Mula ngayon. Talagang matibay. Kapatid sa pakikipagtulungan. Ayos. Hindi ko inasahan. Ikaw pala. Ay talagang may malasakit. Old Wang, bumalik ka agad sa tindahan ko. Mayroon akong 1 piraso. Magandang material. Dali na. Lao Liu. Ginoong Wang, umupo ka. Tinawagan mo ako kanina. Sabi mo may hawak kang isang napakagandang material. Kakatapos ko lang. May isang kapatid na nagbukas ng isang bahagi ng napakagandang material. Nasaan iyon? Dalhin mo ako para makita ko. Dito lang. Grena plaster, original na bato ng Nanki.
Oy, ayos ito. Magbibigay ako ng 500,000. 500,000, kuha mo na. Diretso si Boss Liu. Lao Liu. May magandang produkto. Tumawag ka pa sa akin. Siyempre. Kapatid na Chendong. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Kapatid na Chendong, ang negosyong ito natin. Magandang pagtutulungan. Ngayon gabi, Royal Nightclub. May inihanda akong salu-salo para sa iyo. Boss Liu, salamat sa iyong kabutihan. Ngunit, mayroon pang ibang bagay ngayong gabi. Boss Liu, may magagandang produkto. Nagmamadali ang kaibigan ko. Mula sa Mowanjing, bubukas ng bintana, Ice Yang Green. Ano? Ice Yang Green. Ang bin. Nasaan ang batong pang-ukit? Dali, dalhin niyo kami para makita. Linawin mo ng maayos. Mawangi Ice Green. Pwede bang buksan ang bintana? Ginoo Liu. Ginoo Chendong. Mahina ang panganganak ng asawa ko, nasa ospital. Pumasok sa emergency room. Halos 5 milyon na ang utang. Pangligtas na pera ito. Pwede lang gamitin ito. Mowangi Ice Yang Green. Para ipagpalit. Ng 5 milyon. Nakakakilig ang kwentong ito ah. Alam ko. Parang panlilin lang ito. Pero si Onbin ay kapatid ko. Natatakot akong mapahamak. Gusto ko lang makahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ang asawa ko. Nasaan ang mga 20? Tama. Unahin nating tingnan ang kalakal. Sasabihin ko na agad ang totoo. Kung mali ang kalakal, huwag niyong sisihin na hindi kami magalang. Tunay na Ice Yang Green ito. Napakahusay ng pagpapakita kapag binuksan ang bintana. Kung puno ito ng berde sa loob. Ang bagay na ito. Talagang maganda. Hindi tama. Ano ang hindi tama? Sa tingin ko, maganda ang batong ito. Chendong. Ano ang nakita mo? Ang batong ito. Hindi totoo. Ano? Boss Chen. Walang pera, ayos lang. May kaibigan akong nag-aalok ng pautang. Siguradong kikita ka sa batong ito. Kapatid Chen, mangutang tayo ng mataas na interes. Sama-sama nating kunin to. Luntian na luntian. Kumikita tayo ng milyon-milyon dito. Huwag mag-alala. Fake tong bato na to. Fake. 3 boss. Paano kayo magbabayad? Kapatid na Chendong, huwag muna kumilos. Totoo ngang peke. Sabin, peke ang batong ito. Kwento mo, anong nangyari? Gawa ng tao. Halos pinahamak mo ako, na mawala ng lahat. Siniraan mo ako. Itong negosyo ko. Naging wala na, hindi lang yan. Paano na ako makikisama sa Ruisi? Mula ngayon. Shabin. Sabihin mo na. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Yu Zenshan. Anak ni Yu Zenshan. Si Yu Gaofei. Nakatanggap ka ng suntok sa nightclub. Sa Jade Betting Conference. Nanalo ka ulit kay Yu Gaofei. Pahiyain siya. Yu Zenshan. Yu Zenshan. Ang sabihing tindahan na ito. Sadyang niloloko ba ako? Ginoo, kung tumaya ka, tanggapin mo ang talo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Tama. Siya nga iyon. Siya ang nag-utos sa akin gamitin ang bagong paraan ng panlilinlang. Para maloko si Boss Liu at ikaw. Nasa kanya pa ang asawa at mga anak ko. Si Yu Zenshan na matandang tuso. Kapatid. Si Yu Zenshan na ito ay marunong sa lahat ng klase ng gawain. Tayo. Hindi lang si Yu Zenshan ang nakatutok sa'yo. Pati na rin si Liu Boss ay nakatutok sa kanya. Mag-ingat ka. Dahil si Yu Zenshan gusto makipaglaro sa atin ng masama. Kaya tayo.
Gamitin natin ang paraan niya. Suklian mo siya ng ganoon din. Sabin. Basta makipagtulungan ka sa akin. Ang asawa mo at mga anak mo. Tutulungan kitang iligtas sila. Yu Zenshan. Ginamit ang peking bato para lokohin tayo. Sige, tutulungan natin siya rin. Mag-enjoy ka ng husto. Boss Liu. See you. Gagawin ba natin? Gagawin. Hindi dapat palayawin ang matandang tusong iyon. Ang kahinaan ni Yu Zenshan ay ang kanyang reputasyon. Nasa pride ito. Kaya tayo. Magsisimula tayo dito. Sabin. Ako ang tutulungan ko ang asawa at anak mo. Pero ikaw, kailangan mong makipagtulungan sa amin. Magpanggap tayo ng isang palabas. Ang mga babae talaga ay problema. Magsimula na tayo. Magsimula. Boss Liu. Nakahanda na ang mga materyales. Naghihintay na lang kami sa inyo. Shabin, tungkol sa asawa at anak mo. Ako na ang bahala dito. Kayo, maghintay kayo ng balita mula sa akin. Tiyakin ninyong, maayos ang plano. Pakiusap. Mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-alala. Hintayin mong mabuksan ko. Isa pang aparador. Nakapuno na ng 20 pirasong mataas na halaga. Dalhin mo ang mga ito, at ipalit sa peking mo Baiki. Tapos na ang usapan. Ipapadala ko ang buong pamilya mo sa Myanmar. Magbibigay pa ako sa iyo ng mga benepisyo. Magandang bagay, hindi pwede. Kaya maghintay ka lang. CJ. Sa Villa ni Yu Zenshan, ang mga tirahan ay nakakalat. Mayroon ding siguro ni Sabin. Bakit? May isang hindi kilalang babae pa. Kayo 3 demonyo. Bakit bigla? Liligtas sa'yo. Sumakay ka na. Hindi dito ang lugar. Walang nayon sa harap, walang tindahan sa likod. Saan ito? Anong gamot, ate ko? Sino ang mag-aalaga? Piliin ang una. Ikaw ang opisyal na tagapag-ulat. Nagtatrabaho sa dilim. Piliin ang ikalawa. Bukas ang pinto ng kulungan para sa'yo. CJ, maaari kitang pangakuan. Ngunit may isang kondisyon ako. Kung sakaling may mangyari sa akin, dapat mong siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya ko. Ayusin mo ang buhay ng nanay at kapatid kong babae na may kinalaman dito. Itigil ang investigasyon hanggang hindi klaro kung sino siya. Walang sinuman ang dapat lumapit sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Dahil hindi natin maaring gamitin ang dahas sa batang iyon, kaya't gagamit tayo ng talino. May mga paraan ako. Si Yu Zenshan. Para siyang magbayad. Ginoong Li, anong klase ng alak ang bote na iyon? Mukhang espesyal ito. Ito ay musig ni isang Grand Cru na pulang alak. Tikman mo. Uminom ka muna ng isang baso. Magaling ang lakas mo sa alak, Ginoong Li. Sige, ako na nga. Paalam na. Sige, mauna na ako. See you. Mukhang may pressure sa kumpanya lately. Sobrang taas ba? Bakit parang hindi maganda ang mukha mo? See you. Anong nangyari sa'yo? Mailagnat ka na ba? Huwag hawakan. Medyo nahihilo ako. See you. Huwag magpanggap. Sumunod ka na sa akin ngayon. Lahat ng pag-aari ng Wei family ay sa'yo. Kung hindi, kaya kailangan kong gumamit ng lakas. Huwag mo akong hawakan. Ikaw, napakababa mong tao. Baba. Kapag naging akin ka na, tingnan natin kung paano ka magiging mayabang sa harap ko. Talagang interesado ako sa mga dala kong ito mula sa ibang bansa. Sa bisa ng magandang bagay.
Sa mata ng iba, mataas at malayo. Ang malamig at maganda na si. Gaano kaya ang pagkakaiba? Hindi ba? Magmakababae ka at hilingin sa akin. Ngayon, papasubukan ko ang aking lakas sa'yo. Hanapin ang tatlo. See you. Apektado mo pa ang babae ni Chendong. See you. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilya Wei, Wei Wensuan. Kung aakyatin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Wei. Pamilya Wei, sasabihin ko sa'yo, hindi ito epektibo sa akin. Come, see you. Tayo na. Dahan-dahan lang. Hayaan mo na ako. Nawala mo na ang dangal ng pamilya Wei. Bitawan mo ako. Hey, a-anonymous mo ang video na naglagay ng droga kay Wei Wensuan. Ipadala ito kay Ginoong Wei. At saka, putulin mo ang lahat ng koneksyon ni Ginoong Wei dito. Sa lokal. Dalhin. Impormasyon. Naiayos na. Alanan. Wala nang magiging problema si Wei Wensuan. Ayos lang ba sa loob? Hindi ko pa alam. Katatapos ko lang dalhin si Lixiu pabalik sa kwarto. Magpapaalam na muna ako. Salbahe. Bakit ka nandito sa kama ko? Tatawag ako ng pulis. Hi. Huwag kang magmadali. Ipakikita ko sa'yo. Tingnan mo nga. Sino ba talaga ang nagdulot sa'yo ng ganito? Yang si Wei Wensuan na walang hiya. Hindi ko siya patatawarin. Babae ni Chendong. Kaya mo pang hawakan. Kung wala nang iba, aalis na ako nga. Kung kailangan mo bukas, tandaan mong kontakin ako ha. Ikaw nga eh. Hoy, Jisiu. Hoy, Lisiu. Magsikap ka naman. May nangyari kay Ji. Lee, magkakaroon ng pagpupulong ang board ng kumpanya. Sasabihin nilang tanggalin ka bilang presidente. Ang supply chain ng raw stones mula Myanmar. Biglang naputol. Sabi nila ay hindi na sila magbibigay ng produkto. Opo, galing sa kaibigan ni Wei Wensuan. Pinilit nilang makialam. Minas sa Myanmar, direktang tinigil ang pakikipagtulungan. Nakipag-ugnayan kami sa lahat ng mga alternatibong paraan. Hinaharang nila lahat. Pagkaraan ng 3 araw, ay ang takdang oras ng paghahatid sa kliyente. Ngayon, tumigil ang supply ng raw na bato. Hindi talaga matatapos ang order. Ang karangalan ng Liuxi Group, mukhang mawawasak dahil dito. See you. Huwag ka nang magpanggap. Sumunod ka na sa akin ngayon. Lahat ng pag-aari ng pamilya Wei ay sayo na. Kung hindi, kailangan kong gumamit ng lakas. Ngayon, subukan mong maranasan ang aking lakas. Tio, alam mo na noon pa. Kaka-receive ko lang ng balita. Dating binata ng pamilya Wei. Ngayon, bakit parang aso na nawala ng tahanan? Leong Chang. Dito ka rin para pagtawanan ako. Dadalhan kita ng pagkakataon para makabangon. Gusto mo bang maghiganti sa pagbagsak ng pamilya Wei ni Lixiu? May paraan ka ba? Pababayaan mong ang kaibigan mo sa Myanmar. Naputulin ang supply ng raw stones ng Liuxi Group. Sa board meeting, tanggalin ang posisyon ni Lixiu bilang presidente. Sige, pero gusto ko siyang tuluyang mapahiya. Matalinong desisyon. Hihintayin ko ang balita mo.
Pero, mayroon akong paraan para malutas ang kasalukuyang krisis. Vice President Lee, magsabi ka na, anong paraan? Napakadali lang. Aking mahal na pamangkin. Kung ipagkakaloob mo ang posisyon ng presidente, may paraan ako para ayusin ang supply chain. At matapos ang order sa oras. Tio, magaling ka talagang magplano. Hindi ito plano lang. Ito ay realidad. Ngayon bukod sa akin. Walang makakatulong sa Liuxi Group. Hindi ba may 7 araw pa? May oras pa ako. 7 araw. Akala mo ba sa 7 araw ayos na lahat? Wei Wenxuan. Tiyak na ayaw niyang makipagtulungan sa'yo. Hindi siya maiiwasan sa Myanmar. CJ, bibigyan kita ng 7 araw. 7 araw mula ngayon. Kung hindi pa rin nalutas ang problema sa orihinal na bato, kailangan mong isuko ang posisyon ng Pangulo. Sang-ayon tayo dyan. 7 araw mula ngayon. Magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. CJ. Naghihintay akong makita yan. Sana sa oras na iyon, hindi ka magbago ng isip. Narito ang 50,000. Hawakan mo to. Hindi. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito ibinibigay ng libre sa'yo. Bukas, pupunta sa Delong Square para dumalo sa pagsusugal ng bato. Isang bagay lang ang gagawin. Mangolekta ng mga nawawalang pagkakataon. Ayon sa aking kaalaman, Delong Square, lahat ay mababang presyo na raw ng mga batong pang-ukit. Mayroon bang pagkakataon na pwedeng makuha? Mayroon bang pagkakataon? Depende na yan sa iyong paningin. Yung 5,000 ay ang iyong puhunan. At pati na rin ang aking pagsusulit. Hanggang bukas ng gabi. Sa Delong Plaza, kumilos ka para makamit ang tagumpay. Nagawa na. May mas malalaking pagkakataon na naghihintay sa iyo. Kung hindi ito magtagumpay, hanggang dito na tayo. Sa pagitan natin. AP, ano bang gusto mong subukin sa akin? Susubukan ang iyong paningin at ang kakayahang samantalahin ang pagkakataon. Sige lang, bukas resulta lang ang titingnan ko. CJ, bibigyan kita ng isa. Tanggap na sagot. Umalis na. Ginoong Lee. Lahat ng supplier tumanggi. Sila lang ang tumatanggap kay Vice Ginoong Lee. Sila ang nakikinig dito. Diretsong tinawagan ulit. Sana hindi naman. Talagang wala akong magagawa kundi humingi. Kay Chendong na iyon. Ginoong Lee. Marahil. Bukas ay makakapunta ka sa Delong Plaza. At subukan ang swerte. Narinig ko na. Doon paminsan-minsan ay may kalakalang batong hilaw. Wala nang ibang paraan. Ngunit sa atin, walang sinuman ang tumataya sa bato. Ang mga dalubhasa sa pagtaya sa bato ng grupo namin. Lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ng tiyuhin ko. Matagal ko nang naisip ito. May inutusan akong maghanap ng isang tao. Dalubhasa sa pagtaya ng bato. Noong nakaraan, gumastos siya ng 500,000 para bumili ng 3 piraso ng orihinal na bato na nagbigay ng halaga na 5 milyong piso. Naghihintay lang siya sa labas ng bakit ka nandito? Ang pangalan niya ay Jiang Wenbin. 3 taon na ang nakalipas. Siya ay nag-imbento laban sa akin. Naginawang kriminal ako. Dahil sa kanya ako nakulong. Naranasan ko ang lahat ng paghihirap. At pati na rin ang aking pamilya. Nawalan kami ng dangal. Pinagtawanan kami ng mga kapitbahay. Ng 3 taon. Tinukso ng mga kapitbahay. Sa loob ng 3 taon. Oh, ang swerte naman. Mukhang may magandang spektakulo sa Delong Plaza ngayon. Wala akong pakialam kung anong gagawin niya. Ngayon, ang butas na ito ay akin nang nakuha. At itong utang na ito. Panahon na para kalkulahin ito. Tara na. Huwag hayaan ang personal na alitan na makaapekto sa pagsusulit ngayon. Yo, hindi ba si Chendong iyon? Yung taong nakulong sa kulungan. Jiang Wenbin, may audacity ka pang banggitin ang nakaraan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakulong. Dahil ba kay Liu Yuqing? Ay naku, hindi pwedeng kumain ng basta-basta. Hindi pwedeng basta-basta magsalita. Noong araw, ikaw talaga, nagsimula ng krimen pero hindi natapos. Si Yuqing, ha? Biktima pa rin ba ito? Hindi ito pagtatangka. Kundi natapos na. Kung hindi, hindi ko rin. Maaaring magtagal ng ganoon katagal doon. Hindi ko inakala. Ang batang lalaki pala ay isang tao. Hindi dapat husgahan ang tao sa kanyang itsura. Talaga. Anong ginagawa? Huwag kalimutan ngayon. Kung para saan tayo nandito. Paano? Gusto mo pang makipag-away? Nakahila ka lang ng babae.
Nawala na ang tapang mo. Ikaw ay isang. Ganito na noong 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ganito pa rin. Duwag. Anong sinabi mo? Anong sinasabi mo? Chendong. Magpakatatag ka. Sadyang lang niyang pinapainit ka. Basta magkaaway ka lang, talo ka na. Sinasabi ko na. Isa kang duwag. Bakit ngayon ka lang nakalabas? Nakatago lang sa likod ng babae. Ganyan ka noon. Ngayon, ganyan ka pa rin. Walang kahit anong pag-unlad. Pigilan mo. Para sa nanay at kapatid na babae, dapat magtiis. Hindi pwedeng kumilos dito. Tingnan niyo lahat. Ito ay isang bilanggo sa paggawa. Isang tao. Ganyang tao. Karapat-dapat ba sa Delong Plaza? Halika na, lumabas na tayo. Huwag mong hayaang mahawakan niya ang batong ito, malas yan. Lumabas ka na. Tara na, tara na. Pakawalan mo. Chendong. Tigilan mo yan. Ginooli, sa wakas dumating ka na. Tingnan mo siya. Gusto niyang saktan ako. Kayo. Anong ginagawa ninyo? Ginooli. Huwag kayong magkamali. Gusto ko lang makipag-usap sa taong ito. Oh, Gino. Mag-usap tayo tungkol sa pananao sa pagtuklas ng mga batong pang-ukit. Maaaring nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa salita. Sobrang impulsive siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Walang masyadong problema. Nakasalubong lang niya ang isang kalaban. Ginoong Lee. Ito ay mataas na kalidad. Ang halaga sa merkado ay 300 milyon. Ngayon, makukuha natin ito sa 200 milyon. Siguradong kikita tayo. Order ni Liuxi. Sa kanya nakasalalay ito. Jiang Wenbin. Si Wen Himin ang naghanap ng master. Walang pagkakamali siya. Sandali. Hindi dapat bilhin ang batong ito. Chendong. May problema ba ang batong ito? Siyempre may problema. Ang mga tinatawag na dekalidad na ito. Lahat ay peke. Ikaw, isang basurang nakulong na. Ay may lakas ng loob na questionin ako. Ginoong Lee. Nasa industriya ng jade ako. Matagal na akong nag-aalaga dito. Tiyak na tama ang aking mga obserbasyon. Sa isang tingin, mga peking balat ito nagawa ng tao. Ang tinatawag na mataas na kalidad. Pagkatapos hiwain, puro basura lang. At pati na rin ang mga piraso na inirerekomenda mo. Ay alinman. Maliwanag at pantay ang kulay. O kaya, may mga kulay na lumulutang. Dalhin mo ang 2 milyon pabalik. Siguradong sayang lang. Ginooli. Huwag kang pakinggan siya. Isa siyang nakulong na. Anong alam niya? Sino ba ang dapat kong pakinggan? 5 taon na ang nakalipas. Magagawa nating ipasok si Chendong. Ngayong pagkakataon. Kahit kailan, magagawa pa rin nating ipasok siya. Ginoo Jiang. Ikaw at si Chendong ay naglalaro ng sugal sa bato. Gumagawa kayo ng laro. At pagkatapos, ipapasok mo si Chendong. Tapos, paalisin si Lixiu. Pagdating ng panahon, hatiin natin ang Liu's jewelry. Sige, hintayin na lang natin. Jiang Wenbin. Kung ganoon ka kumpiyansa, tayo. Dahil sobrang kumpiyansa mo. Bakit hindi tayo magpusta? Pipiliin ko ang 2 milyong halaga ko. Pumili ka ng bato mo. Tingnan natin sa huli, kung sino ang mas mataas ang halaga. Walang problema. Kung matalo ka, pahintulutan mo si Liu Yuqing. Nasabihin sa harap ng lahat ang katotohanan noon. Ibalik mo ang aking kalinisan, kaya mo ba? Dun ka lang duwag. Walang kwenta. Ngayon na nakalaya ka na. Nagtatago ka na lang sa likod ng babae. Ano ang takot mo? Magbayad ka na. Ginoong Lee, pakiusap, tulungan mo akong magbayad. CJ, huwag mag-alala. Kapag nabuksan na ang batong ito, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. May kasabihan sa mundo ng pagsusugal sa bato. Hindi ko alam kung narinig na ni Ginoong Jiang. Anong sinasabi? Isang hiwa, mahirap. Isang hiwa, mayaman. Isang hiwa, tumatago sa telang sako. Kaya, Ginoong Jiang. Ang perang ito, mangyaring ikaw na ang bahala. Oh, boss. Magte-text ako. Hello, Ranking. Dalhin mo ang pera. Punta tayo sa Delong Plaza. Kuya, ipapakita ko sa iyo ang palaboy. Boss, utang muna sa akin. Hintayin mong manalo. Magpaparami ako ng 10 beses para sa iyo.
Ginoo Jayang. 1,000,000 na utang na may mataas na interes. Interes na 10,000. Kapag nanalo, hatiin mo sa akin ang 5%. Nakapag-isip ka na ba? 5 piso lang ito. Magtataya ako ng 5 piso bawat laro. Kung matalo, magbabayad ako ng 100,000. Ngayon, panalo na si Chendong. Binata, hindi ka ba nagkamali? Ang iba ay tumataya sa mamahaling gamit. Pinipili mo ang mura. Akala mo mananalo sa mas mahal. Hindi mo alam ang sarili mo. Bumalik ka na lang sa bahay at uminom ng gatas. Nga, anong magandang material ang makukuha sa ganitong presyo? Siguro alam mo na hindi ka mananalo. Nagpapanggap ka lang siguro. Chendong. Hindi ka siguro walang pera. Kailangan mo ba ng tulong ko, pautang? Naniniwala ako kay Chendong. Hindi magpapanggap si Chendong sa paghusga niya. Ginoo Lily. Ikaw, naniwala ka rin sa kanya. Chendong. Ikaw ba'y nagbibiro lang? Mga sirang bato lang naman ito. Magaspang at magulong. At nakikipagkumpetensya pa sa mga high-end ko. Ngayon, hindi ka lang matatalo sa pera, kundi pati sa lahat ng bagay. Mukha. Nawala ang iyong dangal. Naitapon mo ng husto. Itong lalaki ay hindi talaga marunong maghukay ng batong pang-ukit. Itong material ay halatang basura lang. Para lang makisali sa usok. Tama. Ito ang mataas na kalidad ni Ginoong Jayang. Isang tingin pa lang, napakaastig. Siguradong panalo na si Ginoong Jayang sa round na ito. Guro. Maaari nang simulan. Guro. Simulan mo na ang sa akin. Huwag mag-aksaya ng oras. Ipakita sa lahat, ano ang tunay na magandang sangkap. Ayon sa patakaran. Sino ang unang pumili ng sangkap? Siya ang unang maghiwa. Si Chendong ang unang pumili ng sangkap. Kaya siya ang unang hulugan. Tama. Hindi dapat baliwalain ang patakaran. Hatiin mo na lang. Basta piraso ng basura lang yan. Pareho lang kung maaga o huli ang hiwa. Guro. Unahin mo ang sa akin. Gusto kong ipakita sa lahat. Kung ano ang tunay na magandang jade. Guro, unahin mo na ang sa akin. Pakita ko sa lahat. Kung ano ang tunay na maganda. Nakikita niyo ba? Sobrang makapal ng kulay. Talagang maganda ang kalidad. Hindi yata tama. Mukhang medyo nasusunog. Parang jade na hindi maganda. Hindi ito jade. Isa lang itong murang tuyong berde. Mababa ang kalinawan. Mahina ang tigas. Sa tingin ko, pwede itong gawing dekorasyon. Hindi pwede. Ito ay muwanji na kulay. Paano maaaring maging tuyo ito? Talagang imposibleng mangyari. Ang kulay na ito ay dito sa lugar. Pinakamataas na konsentrasyon. Walang pagkakamali. Guro. Gupitin mo ito. Ito ay isang piraso ng jade na walang tubig, walang laman. Hindi makapasok ang liwanag. Itinatapon sa tabi ng daan, walang nakakaagaw. Chendong. Itong sirang bato mo. Siguro halaga lang ng 200 yuan. At nakikipagkumpetensya pa sa akin. Talagang sadyang nagmamaliit sa sarili. Guro, sa lugar na iginuhit ko, dagdagan ng 1 sentimetro. Bata. Magsasabi ako ng masakit na katotohanan. Muna sa simula, kapag dumating ang oras, kung wala tayong makuha, huwag mo akong sisihin. Guro, anong sinasabi mo sa kanya? Isang nakulong na. Alam kung ano ang jade betting. Tingnan mo. Sabi ko na ba, ikaw na bahala. Ito pala ay glass type na jade na itim na berde. Nakatago pala ito sa ilalim ng buni. Hindi pwede. Ganito ang balat ng buni. 6 na buwan nang nakalagay, walang bumili. Paano ito magiging glassy jade? Chendong. Nagawa mo palang makuha ang round glassy jadete. Diyos ko. Nakapag-ani na tayo. Gilas na itim na jade na glass. Sobrang mahal nito.
Ito. Paano? Paano pwedeng mangyari? Isang piraso ng balat ng sakit. Paano posible na magkaroon ng napakamahal na produkto? Guro, gupitin mo ito. Ito ang sa akin. Tiyak na mas mahal ito kaysa sa glass type na jade. Mas mataas ang presyo. Ice type. Tiyak na yelo ang uri. Walang problema sa yelo. Ngunit masyado itong maraming bitak. Siksik na siksik. Maaari lamang itong gawing maliliit na palamuti. Ang halaga ng material na ito ay 15,000. Maaari lamang itong makabawi. Ano namang masama sa makabawi? Hindi naman ako lugi. Sa nakaraang round, ikaw ang swerte. Chendong. Hindi ako naniniwala na lagi kang sobrang swerte. Itong sirang batong ito. Kahit pa magbunga ng bulaklak. Hindi pa rin ito kasing ganda ng akin. Ice Jade. Guro. Buksan mo ang aking lumang elephant skin Moxie Jade. Ang material na ito, mukhang walang kalidad at tubig. Baka masira ito. Diyos ko. Talo na talaga. Itong kulay abo at puting jade. Hindi naman talaga mahal. Sabi lang niya ay peke lang. Sa nakaraang laro, nakadepende lang sa swerte. Chendong. Itong sirang bato. Itatapon mo lang yan sa tabi ng kalsada, walang kukuha. Mabilis kang sumuko. Huwag kang magpakahiya dito. Guro. Kuskusin mo pa ng 1 milimetro. Binata. Talagang kinuskus ko. Kung mabawasan ito ng 1 sentimetro. Kung hindi pa rin kaya, huwag kang magsisiha. Guro. Huwag mo siyang pakialaman. Walang silbi ang pag-aaksaya ng oras. Sa tingin ko siya, ay hindi pa sumusuko. Gusto lang magpaliban ng oras. Sige na. Tingnan mo na lang mismo. Ano ba ang sinabi ko? Diyos ko. Ito pala ay mataas na kalidad na itim na bakal. Ang material na ito, pwede gumawa ng hindi bababa sa 3 pigeon eggs, na ang halaga ay halos 50,000 pataas. Impossible. Matandang balat ng elepante ay nakapaglabas ng ganitong bagay. Itong batang ito, sino ba talaga siya? Chendong, hindi ka makapaniwala na walang bulak at walang bitak. Mataas na yelo, itim na bakal, jade, karne. Ang galing mo naman. Hindi pwede. Swerte mo. Hindi pwedeng ganito kaswerte. Huwag kang masyadong magalak. May 3 orihinal na bato pa ako rito. Hindi pa nabubuksan. Wala kang pag-asa manalo. Maghintay na lang tayo. Panalo o talo. Hindi pa sigurado. Guro. Buksan mo itong 2 piraso para sa akin. Gusto kong ipakita sa munting mahal ko. Ano ang tunay na magaling? Pagtaya sa bato. Hindi ito nakasalalay sa swerte. Kundi sa kakayahan. Asul ang langit ng Namkai. Tumaas ng 100,000. Dilaw at berde, malaking bato. Tumaas din ng 15,000. Ito. Tunay na eksperto. Guro. Buksan mo rin ito para sa akin. Boss Jayang. Sa huli, hindi tumaas o bumaba ang bahaging ito. Eksaktong walang lugi. Ano naman ang silbi ng walang lugi? Kasama na ang kanina. Kabuuan. 565,000. Panatag akong panalo sa larong ito. Chendong. Talo ka na. Diyos ko. 565,000. Malaki ang kita ko dito. Nasa bingit na si Chendong. Isang piraso na lang ang natira. Chendong. Ikaw na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Magsimula ka na. Ipakita mo sa lahat. Ang sinasabi mong magandang piraso. Anong basura ang maari nitong ilabas? Guro, pasensya na. Ganito lang. Ang balat ng palaka na ito ay kakapit. Tipikal na murang materyales. Ganito lang. Umaasa pang makabawi. Kitang-kita na hindi patulog ng maayos. Bahala ka na. Sira-sira naman yan. Anyway. Huwag lang sana mag-aksaya ng oras ng lahat. Sabi mo nga, huwag masyadong magmayabang. Sa huli, hindi tiyak kung sino ang matatalo o mananalo. Guro. Buksan. Ipakita mo sa maliit na cute na iyon. Diyos ko, ito ba ay noobing say? Ito. Noobing say.
Ang apat na kulay ng niyog na yelo na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Hindi pwede. Paano ito posible? Ang murang materyales na ito. Paano naman? Ang apat na kulay ng niyog na yelo ay napakabihira. 3 piraso kabuuan. 35 milyon. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Naiintindihan ko na. Kayo, tiyak na gusto ninyong makapasok sa Liuxi Jewelry. Sadyang walang konsensya ang pagsasalita mo. Ang tapang mo. Tinatanggap ko ito ngayon. Tandaan mo, ang kapalaran ay umiikot. Sa susunod, papatalunin kita hanggang sa maubos ang lahat ng yaman mo. Paano? Gusto mong umalis? Ginoong Jiang, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Jiang Wenbin. Dapat mo bang tuparin ang pangako? Pangako? Sinasabi mo ba, hayaan mong si Liu Yuqing humingi ng paumanhin sa'yo, di ba? Ano ba ang kaugnayan ko dito? Ay naku, nandito na silang lahat. Bing Kun, hindi ba't sinabi mo, nadadalhin mo ako para magpatawa? Monkey yun. Kung hindi, si Chendong yun. Yung taong na yun. Ang hangal mong babae. Tumahimik ka. Bakit ka galit sa akin? Isa lang namang bilanggo sa paggawa. Sasabihin ko lang, ano bang problema? Liu Yuqing, dumating ka ng tamang-tama. Si Jiang Wenbin ay natalo sa sugal. Ayon sa napagkasunduan, kailangan mong sabihin ng publiko ang katotohanan tungkol sa 3 taon na ang nakalipas. Anong sinabi mo? Jiang Wenbin, ipinasok mo ang tungkol sa akin sa sugal. Kung hindi dahil sa'yo, gusto mong makita siyang mapahiya. Kaya ako'y pumunta para makipagsugal sa kanya. Akala ko siguradong panalo ako. Walang silbi. Isa kang walang silbi. Bukod sa paggasta, anong pang magagawa mo? Ikaw, masamang babae. Saan mo kinukuha ang pera mo? Kung hindi dahil sa akin. Bumibili ka pa ng alak sa nightclub. Anong akala mo sa sarili mo, matapang? Kaya pala pareho lang silang masama. Yung babae ay nagpasok ng ibang tao sa kulungan. Sobrang masama. Huwag na kayong maingay. Tara na. Kung hindi tayo aalis, magiging malaking problema ito. Ikaw si Liu Yuqing. Ikaw si Jiang Wenbin, di ba? Sumama ka sa amin. Chendong. Lahat ay tapos na. Nga. Lahat ay tapos na. Mula ngayon, magkakaroon tayo ng isang bagong simula. Chendong. Pag-usapan natin. Chendong. Tingnan mo ang order na ito. 365,000. Binili ang 6 mong mataas na kalidad na produkto. Akala ko ay makakaraos. Sa batch na ito ng order, akala ko hindi na. May kulang pang siyam, mid-range at high-end na raw na mga bato. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang mga nagmamay-ari ng supply. Ayaw nilang magbenta sa akin. 3 araw na lang ang natitira bago ang deadline. Ako, Liuxi Jewelry. Ipinasa ito sa akin ng aking lolo. Hindi ko pwedeng sirain ang mga alahas ng Liuxi. Huwag magmadali. Ilang piraso lang naman ng mamahaling alahas. Noong nakaraan, pumunta ako kay Yuzhenshan. Nakuha ko ng hindi sinasadya ang mahigit 10 piraso. Totoo ba? Talaga bang kinuha mo ang mga kayamanan na iyon? Pero bakit hindi ko ito nakita? Inimbak ko lang ito. Kay Boss Liu. Ganun ba? Ngayon, ipapadala ko sa kanya ang mga kalakal. Hoy! Noong huli, ang mga jade na iniwan ko sa'yo. Tingnan mo. Ang mga jade, lahat yan ay marurumi. Kinumpiska ko na. Ano? Ano? Huwag magmadali. May isa pa dito. Ang diting huwang ay para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo kapag may oras ako. Ikaw. Si Yu Tungkol sa order, may naisip ka na ba? Sasabihin ko na agad ang totoo. Hindi na marami. Ang oras mo. Hindi ikaw. Huwag kang umiyak, huwag. Tama, mayroon akong mga piraso na naputol mula sa huling pustahan. Mataas na kalidad na bato. Ilagay mo muna ito sa safe. Yung natitira, pupunta ako kay Boss Liu para makuha pa ito. Hawakan mo ito. Kaya ilalagay ko na ito sa safe. Ginoong Liu, iyong huli mong sa bahay niya na nagsusugal ng mga bato. Ay naku, ako at si Kuya Liu. Magkaibigan kami talaga. Tama, itong mga bato na ito. Siguraduhing maingat na itago.
Ang natitirang 5 piraso ng orihinal na bato. Mataas din ang kalidad na hinihingi. Wala nang maraming oras. Ano ang dapat kong gawin? Walang anuman. Magtiwala ka sa akin. Siguradong matutulungan kita na makahanap. CJ, naniniwala ako sa'yo. Maliban sa mga tao ni Uncle A. Sino pa ang magbabantay sa pirasong ito ng material? Shendong, nasaan ka ngayon? Katatapos ko lang gumising. Anong nangyari, Ginoo Lee? Nawawala ang mga bato ko. Kagabi na. Nakalock sa safe. Ngayon umaga, lahat nawawala. Huwag mag-alala, mag-check muna ng ticket. Tiyakin kung may pumasok na hindi otorisado. O kaya, kung may internal na tao ang gumamit. Mayroon pa bang safe? Mga bakas na pagtangkang pasukin. Hindi nasira ang safe. Walang lumabas na password. Ngayon, si Himin ay nagsusuri na ng ticket. Palagi kong nararamdaman. Hindi ito basta-basta. Baka may kinalaman si Tiyo sa nangyari. Manatili ka sa silid aklatan. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Pupunta na ako ngayon. Tandaan mo, huwag hayaang. May humawak sa ligtas na kahon at sa mga paligid nito. Sige, hihintayin kita. Dali ka na talaga. Gungong, kakakakita lang ng TV, sabi ko. Sa gabi, sa pasilyo ng silid aklatan, may half-hour na blankong oras. May kalahating oras na walang nakuhang footage. Tiyak na may plano na talaga. Ayos lang ba? Sabi mo, walang nakalapit. Na-review ang cases. May kalahating oras na blankong oras. Sigurado kang hindi mo ito galaw, di ba? Assistant Wen. Kahapon. Ikaw ang huling. Umalis sa study room, tama ba? Ako ang nag-lock ng pinto bago ako umalis kahapon. Ang ibig mong sabihin ay, bago ka umalis, inilagay na ni Ginoong Lee ang mga bato. Sa safekeeping. Na nakalock. Tama. Nakita ko mismo na nilock ni Ginoong Lee iyon. Ang password ay siya lamang ang nakakaalam. Matagal ko nang naisip iyon. Nagpahanap ako ng isang eksperto sa pagsusugal ng bato. Noong nakaraang beses, gumastos siya ng 500,000 para bumili ng 3 hilaw na bato. At nakuha niya ang halagang 5 milyong piso. Siya, nasa pintuan lang ng opisina. Naghihintay. Pakiusap na papasukin siya. Ginoong Jayang. Ginoong Jayang, ang kaligtasan ng Liuxi Group ay nakasalalay sa inyo. Ginoong Lee, itong Jayang Wenbin. Rekomendasyon ni Assistant Wen ang nagbigay sa'yo, di ba? Anong problema? Walang anuman. Sige lang, tinatanong ko lang. Anong nangyari kay Himin? Bakit ka makailan lagi siyang absent sa sarili niya? Walang anuman, Ginoong Lee. Siguro dahil lang sa pagod nitong mga nakaraang araw. Medyo nawawala lang sa isip. Ginoong Lee, Ginoong Chen, mag-usap muna kayo. Pupunta muna ako sa banyo. Tungkol sa paglalagay ng mga bato sa ligtas na kahon. Ako lang. Sina Wen Himin at Siyu ang nakakaalam. Kagabi si Wen Himin ay nagpalipas ng gabi sa Villa ni Siyu. Dagdag pa ang kalahating oras na. Walang kuha sa KK. Posible bang si Wen Himin ang taksil? Napakaraming pagkakataon. Talagang kahina-hinala ito. Tama ka. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Subukan si Wen Himin. Ginoo Lee, pupunta na rin ako sa banyo. Sino ka? Pakawalan mo ako. Ginoo Chen, anong ginagawa mo? Huwag mo nang magpanggap. Yun bang 3 bato na ibinigay ko kay Ginoong Lee? Ikaw ang nagnakaw, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginoong Chen, pakawalan mo ako. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Hindi ko inakala na ang undercover ay si Wen Himin talaga. Gusto mo pang magpaliwanag? Dito mo at kay Leong Chang. Ang ebidensya ng transaksyon, di ba? At si Jiang Wenbin din. Inutusan ka ni Leong Chang na ilagay sa tabi ni Ginoong Lee, isang eksperto sa pangingisda ng batong sugal. Lahat ng ito ay totoo. Ginoong Chen, nagkamali ako. Ako ay pinipilit ni Leong Chang. Sabi niya basta't matutulungan ko siya na makuha ang posisyon ng Pangulo, ay bibitawan ang aking pamilya. Bakit hindi mo sinabi kay Lee na ikaw ay inakusahan ng hindi totoo? Hindi ko sinabi kay Lee na ako ay pinipilit. Ngayon, ang ebidensya ay tiyak na. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Ganito ang 2 pagpipilian ko sa'yo. O ilalantad mo ang iyong mga kaibigan sa social media. O
Magpatuloy kang magtago. Pinipili ko. Pinipili ko. Magpatuloy sa pagtatago. CJ, tandaan mo. Simula ngayon. Ikaw ay akin na. Magpatuloy kang magtago sa Liuxi Jewelry. Kung may impormasyon, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang mag-isip ng hindi nararapat. Kung hindi, alam ko na. Palagi kitang aabangan. Mag-ingat ka, kung sakaling malaman ko, na nagbibiro ka lang na magpapanggap na sumuko. Ipapabilang kita sa trending list bilang number 1. Hindi ako makakaya, hindi talaga ako makakaya. Chendong, nagsuka ka ng sobra, nahimatay ka sa loob. Aalis na ako agad. Ganito. Una akong lalabas. Sige, magpadala ka ng message kay Ginoong Lee. Sabihin mong babalik ka na lang diretsyo. Narito na. Chendong, ano ito? Ah. Oh, ito. Maaaring aksidente lang, kung saan ito nadikit. Bilang karagdagan sa akin at sa iyo, Hilmi nakipag-ugnayan. Nakipag-ugnay din sa ibang babae. Ako. Hi. Pei-yuan-yuan. Hindi ba kahapon sa Dilong Plaza? Maaaring malakas ang hangin. Ito. Hindi sinasadya, na tumama sa balikat ko. Sana ganito nga. See you. Sa pagkakataong ito ay maaari. Lutasin ang pakana ng tiyuhin mo. Patalsikin si Jiang Wenbin. Malaki ang ambag ko, di ba? Ang galing mo. Sa susunod, lalong nagiging delikado. Pakiramdam ko ang aking kakayahan. Nasa isang punto na kailangang magbago. Kailangan agad ng pag-usbong. Pag-usbong? Anong pag-usbong? Ang aking kasanayan ay medyo kakaiba. Kailangan ko agad ng isang espesyal na pampasigla. At ikaw? Ang katalista. Kaya. Kailangan ko ang tulong mo. Ano? Anong tulong? Ano? Anong tulong? Gaya ng ngayon. Pero, mas lapit pa. Isipin mo na lang, bilang gantimpala mo sa akin. Sige ba? Grabe itong gago. Gusto na naman akong pagsamantalahan. Pero, ngayon ay para sa laban kay Lizizi. Ikaw. Ikaw na ang bahala, para kay Liuxi. At para rin sa amin. Ito ba ang kalagayan ng tiksuan? Napakalakas ng kapangyarihang ito. Sa pagkakaroon ng kapangyarihang ito, may panganib si Liuxi. Siguradong masosolusyonan ko ito. Lao Jiu. Diablo Laudi, anong hangin ito? Dinala ka ng hangin dito. Maupo ka na. Ganito kasi, dumating ako ngayon. Gusto kitang kausapin tungkol sa isang negosyo. Tayo ay magkakilala naman. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang diretsyo. Kung kaya ng kuya mo, hindi nag-aalinlangan. Awo, ganito nga, yung kumpanya ng kaibigan ko. Kailangan ng isang batch ng materyales. Napakadali. Tama. Ito ang listahan. Tingnan mo. Gaano kaya ito kalaki? Cat's Eye Jade. Parrot Amber. Kuya, ang kaibigan mo, mga mamahaling gamit ang nilalaro. Hindi problema ang presyo. Dapat maganda ang kalidad. Ang pinakamahalaga ay medyo nagmamadali. Huwag mag-alala. Sa iba, hindi ko kayang sabihin. Sa buong lungsod ng Rui, sa larangan ng mataas na kalidad na produkto. Ako, sila Ulyu, ay pangalawa. Walang sinuman ang magtatangkang maging una. Nandito ako.
Tama lang, may 3 piraso. Ng pinakamagandang cat's eye jade. At 2 piraso ng amber. Tiyak na tugma sa iyong mga kinakailangan. Kulang pa ng 5 piraso. Madali lang yan. Tatawagan ko na ang supplier. Pabayaan mo siya. Ipadala mo na sa akin ngayon. Sana matulungan mo kami, Kuya Liu. Ah, nga. Babayaran ko muna itong 5 piraso. Ng pera. Hawakan mo muna itong amber. Ang natitira naman, aayusin ko ito para sa'yo. CJ. Uy, ano nang nangyari kay Xiu? Shendong. May problema. May bagong issue ulit sa kumpanya. Kailangan namin ngayon ng 10 piraso. Ng mataas na kalidad na raw stones. Dapat dumating ang mga ito sa loob ng 3 araw. 10 piraso. Bakit bigla na naman kailangan ng ganito karami? Ilan itong mga bigla ang dagdag na malalaking order? Tinutukoy ng kabilang panig na tayo ang liuksi. Napakalaki ng multa sa paglabag. Shendong. Ito na ang buhay at kamatayan ng liuksi. Lahat ng ito ang tinitingnan ko ngayon. Sige, huwag kang mag-alala. Ako na ang maghahanap ng paraan. Lao Kuya Liu. Nagbago na ang sitwasyon. Kailangan natin ng 15 piraso. 10 piraso ng orihinal na bato. At 5 piraso ng mataas na kalidad na bato. Mas kaunti na ang oras. 15. Kuya, parang gusto mong ubusin ang stock ko. Pero huwag kang mag-alala. Ang usapin mo, Kuya Chen, ay usapin ko rin. Hoy, Lao Wang. Ako. Ziyuan. Yung bagong dumating na glutinous ice material sa inyo. Iwanan mo sa akin ang 10. Yung pinakamataas na klase Tungkol sa presyo. Madali lang pag-usapan. Liu. Boss Liu. Ito. Ano ito? Nagmamadali ang kapatid kong ito. Mabilis kang maghanap ng tao para maghanda ng stock. Ipadala ko na ang tao ngayon din. Kapatid Liu, hindi ko lang gusto na mawalan ka ng mukha. Isang kalahating oras na ang nakalipas. Ang pamilya Wei at pamilya Li ay binili lahat ng mga dekalidad na nyog na yelo sa merkado. Sa buong lungsod ng Rui. Ngayon ay wala nang mahahanap na isang dekalidad na hilaw na bato. Paano nangyari ito? Lahat ng hilaw na bato ay naputol. Kuya Chen, pasensya na. Ngayong pagkakataon, talagang, wala akong nakuha kahit isang hilaw na bato. Kuya Liu, anong sinasabi mo? Walang problema, ako na lang ang maghahanap ng paraan. Hindi pwede si Kuya Liu. Mukhang, kailangan naming pumunta sa palengke bukas, para subukan ang swerte. Hello, anong nangyari? Shendong, katatapos ko lang makuha ang tiyak na balita. Si Li Zeiss at ang pamilya Wei ay pumirma ng kasunduan sa pagtutulungan. Ang layunin ay ang pampublikong auction na ito. Magkakaisa silang kunin ang mga mid-level pataas na raw stones. Tumaas ng doble ang presyo. Kaya hindi namin makuha ang mga kalakal. Hintayin nilang masira ni Liu Xi ang mga hilaw na materyales para mapilitan si General Manager Li na bumaba sa posisyon. Sino ba si Li Zizi? Anong relasyon niya kay Xiu? Si Li Zizi ay anak ni Liu Chang. Palagi nilang plano ang pagkuha ng Liu Xi Group. Matatag ang pamilya Wei sa mundo ng mga mamahaling bato. Nagpapaligsahan sa pondo. Takot tayo na hindi tayo makakuha ng pabor. Kung talagang maghaharap tayo ng diretsyo. Malamang na sila pa ang makikinabang. Shendong, anong gagawin natin? May 3 araw pa ang publiko bago magsimula. Hindi pwede ang diretsyo sa lakas. Kaya gagamitin natin ang teknolohiya para masolusyonan ang mga hilaw na bato sa pampublikong palengke. Karamihan ay mga bulok na bato. Si Li Zizi at ang pamilya Wei, alam lang maglabas ng pera. Hindi talaga marunong tumingin ng bato. Ganito, ganoon ako pumipili ng bato. Pinipili ko ang mga mataas ang halaga pero hindi napapansin. Ginagamit ko ang teknik ng pagsusugal sa bato. Diretsyong nilalampasan sila. Pinapataas ko ang presyo nila. Pinapataas nila hanggang ubos. Pero, marami silang tao at mata. Kung sakaling may mga lihim na plano, ano ang gagawin kung harangan tayo sa pagtingin sa materyales? Ako ang bahala dito. Sabihin mo sa iyong superior. Huwag hayaan sina Li Zeiss at Wei Wenxuan na gumawa ng mga lihim na plano sa publiko. Hello, Shendong. Alam mo ba? Wala nang masyadong pera sa account ng Liu Xi Group. Malapit nang mabankrupt ang Liu Xi Group. 3 araw nang hindi natutulog si Ginoong Li. Hindi na siya makayanan. Sige, alam ko na. Pero tandaan mo, kailangan nating magpatuloy sa pagtatago. Huwag tayong mahuhuli. Naiintindihan mo ba? Pero si Jianji, Li, walang pero. Kung mahuhuli ka, tayo lahat ay sabay-sabay na mawawalan.
Hoy, at Yuan. Anong nangyari? Ang opisyal na regulasyon ay naayos na. Mahigpit na ipinagbabawal ang walang intensyong artipisyal na pagtaas ng presyo. Agad nakakanselahin ang kwalifikasyon kapag lumabag at magbabayad ng multa sa deposito. Pero may kakilala ang pamilya Wei doon. Hindi natin maaalis ang posibilidad na sila ay nagkukumustahan ng pribado. Ganito, ibigay mo sa akin ang kontak ng grupo ng regulasyon noong araw na iyon. Kailangan kong siguraduhin na makokontak ko sila ng direkta sa araw na iyon. Ang taong namumuno, para maiwasan silang biglang magbago ng isip. Tama, malaki ang galaw ni Lizais dyan. Binigyan siya ng pamilya Wei ng 1 bilyong pondo para itaas ang presyo. Pinili ang 20 pangunahing raw stones. Nang hihimatay silang hindi makuha ni Liuxi, kahit isa man lang. 100 milyon. Talagang mapagbigay ang pamilya Wei. Pero nakalimutan nila na ang pustahan sa bato, hindi pera ang tinitignan, kundi ang paningin. Kakatignan ko lang ng mga datos. Pinili ko ang 15 bato, mukhang ordinaryong raw material. Lahat ay tingin sa ordinaryo, ngunit sa loob ay nagtatago ng mataas na kalidad na jade. Si Lizais at ang pamilya Wei ay nakatuon lamang sa mga magagandang bagay sa ibabaw. Para sa mga ito, tingnan nila pangkaraniwan, mga bagay na hindi kapansin-pansin. Hindi nila pinapansin. Pero ikaw ang mas magaling. Ako ay patuloy na nakatutok sa daloy ng pondo ng Wei pamilya. CJ, dadalhan kita ng pagkakataon para makabangon. Gusto mo bang maghiganti sa pagbagsak ng pamilya Wei ni Lixiu? May paraan ka ba para maputol ng kaibigan mo sa Myanmar ang supply ng hilaw na bato ng Liuxi Group? Sa Board of Directors, tanggalin ang posisyon ni Lixiu bilang presidente. Nakuha ko na, pero gusto kong masira ang pangalan niya. Pinakabagong balita mula sa aming istasyon. Ang lungsod ay magsasagawa ng labanan sa orihinal na bato sa dayuhang pamilihan. Sa isang panig si Li Jizi at Wei Wenxuan. Sa kabilang panig ang jewelry ni Liuxi, ang presidente si Lixiu. Sino ang magwawagi? Abangan ang susunod na kabanata. Ang kamanghamanghang laban sa bukas. Gusto kong makita kung sino talaga ang panalo sa likod nito. Sino nga ba sila? Malugod kayong tinatanggap sa ko. Binabati ko ang ginoong ito. 20,000 ang nakuha niya sa orihinal na batong ito. Ginoo Li. Naku, sa panig ni Lizais, muling nagdagdag ng 2 bilyong pondo. Si Wei Wenxuan ay nag-udyok din sa loob ng industriya ng 3 pangunahing supplier. Ngayon sa pampublikong auction, anumang dekalidad na raw na bato na kapansin-pansin, ay lahat nilang nakuha. Wala tayong pagkakataon na makipagbid. Bantayan mo ang kanilang mga galaw. Kung may anumang pagbabago, laging mag-ulat sa akin. Chendong. Anong nangyari sa'yo? Wala naman, Ginoo Li. Siguro medyo pagod lang. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Ginoo Li. Tawagin mo na lang akong Xiu. Oh, tama. Pagkatapos ng auction na ito, may gusto akong sabihin sa'yo. Numero 429, raw jade mula sa Uluwatu. Walang bitak kapag sinilip sa ilaw. Simula presyo 5 milyon. Simula na ang bidding. 10 milyon. 20 milyon. Binabati ko po kayo, Ginoo. 20 milyon na bili na. Mahal kong kapatid na babae, bakit hindi ka tumaya? Nakalimutan ko. Ngayon kahit 1 milyon. Hindi na niya mabigay, di ba? Walang pera pero pumunta pa rin sa auction. Para lang siyang nahihiya sa sarili. Numero 731. Balat ng palaka. Simula presyo 5,000. May sasabay pa ba sa presyo? Binabati kita, sir. Pumasa ng 5,000. Numero C32. Matandang elepante na balat. Moxie siya na orihinal na bato. Starting bid na 200,000. Binabati kita, sir. Matagumpay kang nakakuha ng 200,000 bid. Itong mga kapatid ay bagong tumakas mula sa mental hospital. Di ba? Si Liuxi talaga wala ng tao. Para hayaan ang ganitong nag-iipon ng basura na magpanggap na may halaga. Xiu, kulang ka ba sa pera? Dalhin mo itong sirang bato, pangdekorasyon sa bahay. Talagang naniwala ka sa sinabi nito. Ng isang inutil. Naniniwala ako kay Chendong. Hindi siya pwedeng matalo. CJ. Sige, tayo na. Pumunta ang mga eksperto para suriin ang 2 piraso ng orihinal na bato.
Sino sa inyo ang maunang suriin? Siyempre, hayaan natin siyang mauna. Ginoong Chen, anong piraso ang nais mong suriin? 1-0, 1-4. Tatlong kulay na jade. Walang bitak, walang bulok. Napakataas ng kalidad. Sigurado ka ba? Kulay na salamin. Ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Ito ay nasa antas ng emperador. Tatlong kulay na jade. Suriin mo ito para sa akin. Isang uri ng depektibong material. Lahat ay puti at sariwa. Napakahalaga. Impossible. Ito ay mataas na kalidad na jadete. Anong nangyayari? Mahal kong maliit. Tingnan mo si Chendong, ang maliit na mahal. Tingnan mo rin ang sarili mo. Ang lakas mo pang hampasin ako. Pareho lang tayong masama. Kumusta na, mahal kong kuya? Wei Xiao. Kayo, hindi ba ninyo gustong putulin ang aking daan? Hindi ba sa tingin niyo si Chendong ay nagkakalap ng basura? 20 milyong tunay na halaga. Pinapawi ang inyong mga basurang bato. Simula ngayon. Palayas ko kayo dalawa, mula sa mundo ng pustahan sa mga bato. Li Xiao. Kanina nawalan ako ng kontrol. Huwag kang magalit. Sa susunod ako. Gusto mo pang magkaroon ng susunod? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Matagal nang sinabi ng tatay ko. Isa kang taong kulang sa magagawa. At sobra sa pagbagsak. Akala ko hindi mo akalain na lalapastanganin mo ako sa harap ng lahat ngayon. Li Xiao. Nagkamali ako. Bigla lang akong na-impulse kanina. Sa susunod, ako. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan mo ako. Ang tatay ko ay... Hey, Yuan. Dahil sa iyong naging pagganap, sa Dilong Mall, nagpa siya ang mga tao sa itaas. Nabigyan ka ng napakamapanganib na misyon. Sa minahan ng pakang sa Myanmar, kamakailan, napakarami ng smuggling ng jade. Ang daloy ng pondo patungo sa mga reaksyonaryong puwersa sa ibang bansa, ay nagdudulot na ng panganib sa seguridad ng hangganan. At hindi ka lang nakulong dati. Isa ka ring eksperto sa pagsusugal ng bato. Walang ibang pwedeng gawin ang misyon na ito kundi ikaw. Kumusta ang mga gwardiya sa loob? May armadong patrol. 3 beses silang tumatawag araw-araw. Hindi talaga makapasok ang mga tagalabas. Ang bagong pagkakakilanlan na ibinigay sa iyo ng boss, ay bilang isang tagapayo sa pagsusugal ng bato sa minahan. Tanging sa ganitong pagkakakilanlan, ka lamang, makakapagpatupad ng mas mahusay na mga gawain. Sige, sabihin mo sa akin, ang eksaktong sitwasyon. CJ, ang misyon na ito, kinuha ko na, tandaan na protektahan ang sarili. CJ. Chendong. Napakadelikado. Hindi ka ba pwedeng hindi pumunta? Halika na dito. Kuya. Gusto kong umuwi. Huwag kang mag-alala, see you. Babalik ako. CJ. Hihintayin kita umuwi. Ba't at paano? Kumusta ako, ikaw? Ibinahaging mga kontak. Patayin ang tunog. Chendong. Pinapagawa ko na sa mga tao sa sangay ng Myanmar. Nabilhin ang paligid ng minahan. Lahat ng lugar. Palaging handang ibigay sa iyo. Supply at impormasyon. Bukas ng umaga. Pumunta ka sa apartment ko. Bibigyan kita ng susi ng secured na apartment. Pwedeng lumipat doon ang kapatid mong babae bukas. May security patrol 24 oras. See you, pasensya na sa abala. Huwag mo akong lokohin ng ganito. Sa panig ng nanay mo, naghahanap na ako ng pinakamagaling na caregiver. 50,000 paunang bayad. Naipadala ko na ang lahat ng mga susunod na gastusin. Ako na ang bahala. Chendong. Magtiwala ka at gawin mo lang ang iyong misyon. Ako ang bahala sa iyong kapatid na babae. At sa iyong ina. Salamat, see you. Hintayin mo akong bumalik. May sasabihin ako sa'yo. Kuya. Dapat ay ligtas kang makabalik. Huwag kang mag-alala. Alagaan mo ang sarili mo. Kapag naayos ko na ang lahat dito, pupunta na ako sa'yo. Chendong, hintayin mo ako.
Ginoong Lee. Kaka-receive ko lang ng pinakabagong impormasyon. Pupunta si Chendong sa Myanmar. Isagawa ang opisyal na misyon. Mukhang inutusan ng opisyal si Chendong na pumunta sa Pakan Mine upang suriin ang lumang kaso ni Yu Zenshan. Kapag nakakuha si Chendong, mawawalang sala ang ating koneksyon sa pamilya Yu. At ito ay magiging publiko. Ano ngayon? Walang direktang ebidensya ang opisyal. Hindi mahalaga ang ebidensya. Ang mahalaga ay ang Liuxi Jewelry Group. Kung may mangyari kay Chendong, si Lixiu ay tiyak na magpapakabayanihan para iligtas siya sa Myanmar. Papa, matagal ka nang nagnenegosyo sa Myanmar. Nakikipag-ugnayan ka sa mga warlord para mahuli nila si Chendong. Piliting si Lixiu na pumunta mismo. Ganito, para mapalipat natin ang Liuxi Jewelry Group. Sa atin, hindi madaling kontrolin yung mga warlord. Kung sakaling may mangyari kay Lixiu, hindi magiging maganda ang paliwanag sa board. Basta makuha natin ang kontrol sa Liuxi Group. Ng Xiu. Ano ba ang buhay ni Xiu? Pagdating ng panahon, sasalakayin natin ang Liuxi Zoo. At sa huli, hindi na kami mag-aalala sa pagkain at damit. Itong negosyo, siguradong kikita ka, walang talo. Kilala ko yung mga leader militar malapit sa minahan. Si Lao Bao. Basta magbayad ka lang, gagawin niya ang kahit ano. Lao Bao. May isang opisyal na tinatawag na Chendong na Tatlital. Naghahanda na pumunta sa Myanmar para hanapin ang mga smuggled na libro ng account. Kailangan mo lang siyang hulihin. Iwanan mo siyang buhay. May silbi ako. Pumayag si Lao Bao. Maghihintay siya sa minahan. Kapag nahuli na si Chendong, sasabihin niya sa atin. Diretso mong ipakalat ang balita. Dalhin si Lixiu. Aking magandang pamangkin. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin, sisihin mo ang iyong lolo. Na iniwan sa iyo ang Liuxi Jewelry. Para sa iyo. Magdala ng isang grupo sa minahan. Huliin ang isang tao na tinatawag na Chendong na Chino. Kailangan nating mabuhay. Kayo dalawa, sumama kayo sa akin. Na iyon. Nasa, secure na kabinet sa opisina ni Lolo Bao. Mag-ingat ka talaga. Si Matandang Bao ay sobrang maingat. Nakaantabay na ang mga tao natin sa paligid. Agad kang aalis. Sino man yun? Basta mabuhay siya. Ipagpatuloy niyo ang tanong. Hanggang sa magsalita siya. Nahuli na ang tao. Nagsagawa na ng torture. Isa siyang matibay na ulo. Kung ano ang gagawin niyo pagkatapos nito, hindi na po sa akin ang bahala. Ginoong Lee. Hindi maganda. May balita mula sa Myanmar. Nahuli si Ginoong Chen ng mga warlord. May kasama pang litrato. Agad akong bumili ng pinakamalapit na flight. Pupunta ako sa Myanmar. Agad. Hindi pwede. Masyadong delikado sa Myanmar. Hindi ka pwedeng pumunta ng personal. Maaari tayong makipag-ugnayan sa ahensya ng batas. Hayaan nating ang mga ahente ng batas ang tumulong kay Chendong. Sa kabila ng lahat, si Ginoong Chen ay isang impormante ng mga ahente ng batas. Hindi ko maaaring manood ng walang magawa habang si Chendong San ay nasa harapan ko. Gong Li. Si Ginoong Chen ay tinamaan ng bala. Tara na. Chendong. Kumusta ka? Huwag mo akong ginalo. Huwag ka munang umiyak. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Chendong. Chendong. Gising ka na. Gising ka na, ha? Tanga. Bakit mo kailangang protektahan ako sa bala? Kung mapatay ka, anong gagawin ko? Ginoo Lee, hinahanap na nila sa kabilang direksyon. Sa ngayon, ligtas na tayo. See you. Gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Chendong. Ginoong Lee. Huwag ka nang magtago. Akala niyo ba nakatakas na kayo? Itong kagubatan, lahat ito ay teritoryo ko. Naloko kayo. Napalibutan na tayo. Marami ang kalaban. See you. Tulungan mo akong tumayo.
Bibilang ako hanggang 3. Lumabas kayo ng mag-isa. Kung hindi, ako na ang magpapasabog ng granada. Lola Bao, hindi mo lang gustong makuha ang talaan, di ba? Ganyan. Pakawalan mo sila. Sasama na ako sa'yo. Hindi ka pa karapat-dapat ngayon. Makipag-usap ka sa akin tungkol sa mga kondisyon. See you, tumakbo ka na. Habulin. Habulin mo ako. Walang dapat makaligtas. Bilisan. See you. Bumangon ka na. Hinahabol na nila tayo, dali. Bilisan mo. Shendong, tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Hindi na ako makalakad. Hindi kita iiwan. Sabay tayong aalis. Dali. Shendong, tumigil ka dyan. Kung hindi, sasaktan ko siya ngayon din. Kung gusto mong iligtas siya, sumuko ka na lang. Ibigay mo ang mga talaan ng smuggling mo. Kung hindi, nandito na siya ngayon. See you. Shendong, umalis ka na, wag mo akong alalahanin. Tumahimik ka. Shendong, bibigay ako sa'yo ng 10 segundo para mag-isip. Ay ang buhay niya ang pipiliin. Yung libro ng mga account mo. Sa tingin mo, kaya mo talagang patayin ako. Subukan mo nga. Ganito. Ipinagpapalit ko ang buhay ko. Kasama ng smuggling na libro. Palayain si Lee Hyo ng ligtas. Paano? Shendong. Ikaw talaga tapat sa pagmamahal. Pero sa mga ito lang, hindi pa sapat. Anong pang gusto mong makuha? Gusto ko ang Liuxi Group. Gusto ko ang lahat ng ari-arian ng tatay kong si Sanko. Naiiwan sa Lixiu. Hindi ako alangan kay Lixiu. Bakit kailangang iwan sa kanya? Basta pumirma ka lang dyan. Papayagan kitang makaalis. CJ. Pipirma ako. Basta't palayain mo si Shendong. Nasa akin ngayon ang mga libro ng account. Ngunit, kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ni Xiu. Huwag mag-alala. Wala akong interes sa 3 tao. Ngunit, smuggling ng Jade. Kailangan pa rin umasa sa Liuxi Group bilang takip. Paano ko siya papatayin? Matagal ka nang nagtutulak ng Jade. Hindi ka ba natatakot na maimbestigahan? Yung mga hilaw na Jade. Ipinapasok mula Myanmar. Ibebenta. At kikita ng ilang beses na halaga. Ganito ang negosyo. Paano ko ito iiwan? CJ. Nasa akin na ang libro ng mga transaksyon. Pero, kailangan mo munang pakawalan si Xiu. Paano may pulis? Katarungan. Walang hangganan ang bansa. Ikaw. Talo na kayo. Boss Lee. Naloko tayo. Kung hindi tayo makakatakas, sabay tayong lalaban. Labanan natin sila. 5. Gusto ko ring dalhin ang pamangkin ko. Bilang panangga. CJ, anong ginagawa nyo? Bumunot ng baril. Sugod at gawing salaan silang lahat. Kahalagahan ng katawan. Ito, anong klaseng halimaw ito? Hindi siya tao. Siya ay demonyo. Noon, kung hindi dahil sa pagligtas sa tao, sa dami ninyong ito, hindi ninyo ako masasaktan. Interpol, ilagay ang armas. Huwag kumilos. Interpol, ilagay ang armas. Tapos na talaga ito. Leong Chang, may ebidensya kang nagtuturo na nag-i-smuggle ka ng Jade. Ngayon ay opisyal na arestado na. Dalhin siya. Shendong, ang pinakakinahihinayang ko sa buhay ko ay hindi kita pinatay ng maaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako abot sa ganitong sitwasyon ngayon. Shendong, maghintay ka lang sa akin. May magbabayad sa akin ng utang na loob. Ang masama ay laging may katapusan. Yung pinili ninyong daan ngayon, ay kayo mismo ang pumili. Dalhin niyo na. Kagawad Shendong, salamat sa iyong tapang na pakikipagtulungan. Ang mga record at ebidensyang ibinigay mo
ay nagsilbing paraan upang maaresto natin ang buong grupo ng smuggling sa hangganan. Ito ang dapat kong gawin. Shendong. Tayo ay ligtas na. See you. Ligtas na. Si Liong Chang at ang iba pa ay nahuli man. Pero palaging sinasabi ni Lizais, nahahanapin kanya para maghiganti. Ginoong Li, ang inyong Liuxi Group, ay may mga problema pa rin sa loob. Mag-ingat ka kapag nakauwi ka na. May maghihiganti sa kanya. Baka. May mas malakas na puwersa sa likod ng lahat nito. Sana. Ay araw-araw ganito katahimik. Nga. Mukhang bago na huli si Lizais. Ang sinabi niya ay, lahat ay niloko tayo. Sino ka? Anong balak mo? Tatay. Paano nangyari to? Yung tao sa likod ni Liong Chang. Ikaw. Ano naman kung ganun? See you. Akala mo talaga na si Lolo ay ibibigay sa iyo ang Liuxi Group at makakamit mo ang lahat. Noong panahon ko, napakahusay ko sa kakayahan at karanasan. Dapat sa akin ang grupo. Dahil dito, para lang sa isang grupo, handa kang magpadala ng tao para patayin ako. At pati na rin makipagtulungan kay Liong Chang. Ang salbahing iyon, sa puso mo ba? Talaga bang, tinitingnan mo ako bilang isang anak na babae? Anak na babae, sa harap ng kayamanan. Ang anak kong babae ay walang halaga. Ngayon, si Chendong at ikaw ay kailangang magtiis. Ang grupo ng Liuxi ay sa huli ay akin. See you, mag-ingat ka. Chendong. Hindi pa niya nagawang buksan ang tiksuan. Ihagis ang sandata. Sumuko ka agad. Chendong. Huwag kang matulog. Gising ka. Yuan, tawagin mo agad ang ambulansya. See you. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Hindi maganda. Tinamaan ng bala ang kanyang aorta. Chendong. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, huwag kang susuko. Hindi pa ako nakakapangasawa sa'yo. Hindi ka pwedeng magtatlo. Chendong. Narinig mo ba? Iniutos ko sa'yo. Huwag pwedeng magtatlo. Ito ay ikatlong antas ng siyam na misteryosong kasanayan. Espiritual na hangganan. Una ang pagwasak, pagkatapos ay ang pagtatayo. Walang pagwasak, walang pagtatayo. See you. Totoo ba ang mga sinabi mo kanina? Totoo lahat. Chendong. Mahal kita. Noon, matigas ang aking bibig. Hindi ko kayang aminin. Ikaw ang pumasok sa aking mundo. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tibok ng puso. Kung ano ang walang pag-imbot. Walang ikaw. Ang trono ng Liuxi Group. Wala itong kahulugan para sa akin. Basta't mabubuhay ka. Wala akong ibang hihingin. Ikaw lang ang kailangan ko. Gusto kitang pakasalan. Maging asawa mo. Dapat ay tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang magbago ng isip Asawa ko. Ikaw ang bastos mo. Ninakaw mo pa ako. Nangloko ka pa sa akin. Hindi kita palalampasin. Ay, asawa ko, patawarin mo ako.